Hello! Wala nga pala akong kasama ngayong araw na to. Maagang umalis ang aking amo at nagpaalam sa akin na pupuntahan niya ang kanyang mag-ama sa China. Pero babalik na naman sila sa linggo. Ganito nga pala ang gawain ko kapag ako lang mag-isa dito sa bahay. Pag natapos ko ang trabaho ko, pumapasok at nagkukulong na ako dito sa kwarto ko. Kung hindi kakain, magliligpit ako, magtitiklop ng mga damit ko. Ganun lang ang routine ko kapag wala sila. Gusto kong kinukukot itong sunflower seed na to. Ewan ko ba, para siyang butong pakwan. Sa sobrang liit ng kwarto ko, wala kang ibang magagawa kung hindi ganito lang. Tumayo, kumain, magligpit ng onte, o kaya manood ng mga videos. Binabasta ko nga pala ang mga gamit na gagamitin ko bukas sa day off ko. Lalabas kasi ako at magsisimba at magagala-gala na rin para malibang ng onte. Kakatapos ko lang palang maliko. Habang naliligo pala ako ay nakakaramdam ako ng gutom. Late na kasi ako nakapag-lunch, 4:00 na ako nung nakakain ako ng pananghalian. Ngayon kasi ay Sabado, bali ito ang schedule ko ng pagje-general cleaning. Kaya ngayon pagkatapos ko dito, maghahanap ako ng makakain. I-vacuum ko pala muna ang kwarto ko kasi marami akong nalaglag kanina nung kumain ako ng sunflower seed. Pag wala naman ng mga amo ko, hindi naman ako mapakali sa bahay namin. Parang mayat-maya chine-check ko kung anong problema. Baka kung may kulang, may madumi na nakalimutan kong linisin. Dahil baka pag uwi nila, masita ako. Ayaw ko kasi ng ganun, iniiwasan ko na masita ako. Lalo kapag umaalis sila. Kasi nga, syempre wala sila. Dapat matatapos ko ang trabaho ko ng maayos. Hindi rin pala ako sanay nang walang tubig sa kwarto ko, kaya kukuha muna ako ng tubig para i-stock sa loob, para hindi na rin ako labas ng labas. Masarap din talaga sa pakiramdam minsan na wala kang amo, pero syempre hindi naman palaging ganun. Natataon lang talaga na minsan nagpupunta sila sa China pag Sabado dahil nga naglalaro silang pamilya ng golf. Medyo aayusin ko na rin din pala itong mga sinampay ko kasi kakain muna ako at pagkatapos ko kumain ay matutulog na ako dahil puyat na ako ilang araw. Ngayon lang ako makakapagpahinga ng maayos.
Sa aming mga domestic helper, ganito lang talaga kaliliit ang espasyo namin sa loob ng bahay ng amo namin. Siyempre, kailangan namin tanggapin kung anong ibibigay sa aming privacy. Pero madalas, hindi ganito ang nangyayari sa ibang katulong. Swerte pa nga rin na masasabi na meron akong sarili kong kwarto at sarili kong banyo. Meron kasing pagkakataon na nakikishare kami sa alaga namin ng kwarto at wala kaming sariling banyo. Pagkatapos ko dito, ay kakain na lang muna ako. Pagkatapos kong kumain, papahinga ako saglit at matutulog na para makapagpahinga. Sa buong linggo kasi puyat ako dahil maaga akong gumigising para asikasuhin ang alaga kong estudyante. Nung dumating ako dito sa bago kong amo, naramdaman ko ang magiging pagbabago ng buhay ko. Noon kasi sa mga nagdaan kong trabaho, hirap na hirap ako. Makikita mo sa mga mata ko na hindi ako masaya sa ginagawa ko. Biruin mo, sa akin natutulog ang alaga ko. Pag nagkakasakit, ako ang nagpupuyat. Kinabukasan pagkagising, dire-diretso ako sa trabaho ko. Halos wala akong pahinga. Iiyak ko man siya, wala akong magawa. Hindi ako makapagreklamo dahil kailangan ko ng trabaho. Pero dito, nag-iba ang buhay ko. Medyo gumaan na ang oras ko sa sarili ko. Nagkaroon din ako ng onting privacy para makatulog sa sarili kong kwarto. Meron na rin akong sariling banyo. Pagkatapos kong kumain ay matutulog na ako. Pero aayusin ko pa yung sinampay ko sa taas para makatulog ako ng maayos. Ay, antok na ako dito. Araw-araw ba naman ikaw ang gumising ng 5:30? Pero okay lang kasi maaga din naman akong natutulog. Kaya lang, minsan nahahaluan ng alam niyo na pag-i-scroll, kausapin ng asawa. Hindi ko maiwasan na magpuyat kahit paano, manood ng onting video. Magbabakasyon din pala ako sa Pilipinas, pero wala pang 2 linggo ang magiging bakasyon ko. Pero sa bakasyon kong yon, excited na ako dahil makakapagpahinga ako ng bongga kahit papaano. Ibabawin ko talaga yung mga tulog na nawala sa akin. Iyon talaga yung unang-una kong gagawin pag uwi ko sa Pilipinas. May 3 linggo pa ako bago mangyari yon, pero sa ngayon, magpo-focus muna ako sa trabaho ko. Medyo nanginginig ako sa lamig kasi wala akong panlamig na pantulog. Bibili na lang ako sa sahod ko o kaya pag uwi ko sa Pilipinas. Gusto ko kasing bilhin yung mga pang-PE na uniform ng mga estudyante. Makakapal kasi ang tela nun, di ba? Hahaluan ko na naman ng pag-scroll na onte, tapos matutulog na ako. Tapos bukas ng umaga, pagkagising ko, mag-aasikaso ako at lalabas para sa day off ko. Good night na sa inyong lahat!